Good morning mga be! At dahil Sabado ngayon, kaya eto, hinayaan ko nga lang matulog ito hanggang ganitong oras. Kanina pa nga ako gising, nakapag-edit at nakapag-upload na nga ako sa aming Facebook page. Kaya nga kayo mga be, kung sakaling hindi pa po kayo nakapag-follow, please follow our page. Nung nagising na nga tong dalawa, eto at mag-aalmusal na rin kami. Flex ko lang sa inyo mga be kung gaano kaliwanag dito sa loob. Tingnan nyo nga at kumukuti-kutita pa nga si Haring Araw. At flex ko rin sa inyo na nakasunglass nga ako kahit nga nandito ako sa loob ng bahay. Napakaliwanag naman kasi mga be at yung liwanag na yan ay hindi na kaya ng mata ko. Kain tayo mga be, ang almusal namin ay pansit at pandesal. Pagkatapos naman namin mag-almusal at nung nakapagpahinga na nga kami, medyo matagal na kaming tapos mag-almusal dito mga be bago kami tumalon-talon. Dahil hindi ako nakapag-walking ngayon dahil wala nang pasok si Yesha, eto at magja-jumping rope na nga lang kami. Oops, baka sabihin nyo mga be ay nagpapasexy ako. Ay hindi po ako nagpapasexy mga be dahil hindi ko nga kayang mag-diet. Ginagawa ko po ito para matagtag yung tabako at para manormalize yung pagdumi ko dahil nga may pagbabago sa aking pagdumi. Kung dati nga ay araw-araw akong dumudumi mga be, pasintabi na nga lang po sa mga kumakain pero isi-share ko nga lang po ito sa inyo. At yun nga mga be, dati nga ay araw-araw akong dumudumi at very satisfying nga kapag nakadumi na ako pero ngayon nga ay iba. Ayaw ko pong mag-isip ng negative mga be pero minsan talaga ay mapapaisip ka dahil nga ayaw kong magkasakit mga be kaya eto, ginagawan ko na agad ng paraan. Dahil may phobia na nga ako sa asawa ko kaya eto at natatakot nga ako mga be. Kaya sana nga ay maipagpatuloy ko tong gawain na to. Minsan kasi nakakatamad at masakit nga sa paa ang pagtalon-talon. 15 talon nga lang ang ginawa ko dyan mga be pero alam nyo ba pagkatapos ko nga magtalon-talon ay tinawag nga ako agad ng kalikasan. Thanks God! Marami pa ako isi-share sa inyo mga be kaya please follow our page. O tingnan nyo yung bata at ang hilig-hilig din magkaya-gaya. Happy Palm Sunday mga be! Pero not so happy. Eto at magsisimba na sana kami. Paalis na nga sana kami dito. Pero paglabas nga namin ay mga may nagtitipon-tipong mga tao. May nasusunog nga daw na bahay doon sa may unahan. Paglabas nga namin ay medyo puti pa yung usok. Pero ilang saglit nga lang ay may pumutok at eto na nga yung usok niya ngayon. May tumawag na nga din daw dyan na bumbero at tumawag na nga rin ako at papunta na nga daw sila. At eto nga dahil may pagkamarites din tayo, eto at pumunta pa nga ako doon. Pero syempre mga be, hindi lang tayo pumunta dyan para makipagmarites. Aalamin ko nga kung gaano nga kasilala yung sunog dahil nga aalis kami, iiwanan namin yung bahay. Malayo naman to sa amin mga be, pero syempre sunog yan mga be, hindi yan basta-basta dapat ipagwalang bahala. At dahil nga aalis kami, dahil magsisimba nga kami, sisiguraduhin ko muna nang mamamatay muna tong apoy bago kami aalis. At dahil may mga tumawag naman na bombero, eto hinihintay na nga lang namin ang bombero, pero nga syempre natatakot na yung mga taga dyan at nag-iiyakan na nga sila. Hindi naman kasi talaga biro ang masunugan mga be, buti na nga lang yung katabing bahay ay hindi nga nadamay. Kanina nga mga be, hindi pa yung ganyang kalakas, pero nung may pumutok nga ay eto at bigla na nga lang ganyan na ang nangyari. Kaya eto nga at nagkakagulo na nga yung mga tao. Kasi mahirap talaga mga be ang masunugan, kahit hindi pa namin nararanasan yun, wag naman sana Lord, oy. Hindi rin nagtagal ay dumating din yung mga bombero mga be, naku, buti na lang talaga. Sunod-sunod na nga nagdatingan ang mga bombero mga be, thanks God talaga at wala na talagang nadamay na ibang bahay. At buti na nga lang din mga be at walang nasaktan, tinanong ko nga kung may nasaktan ba doon sa mga nasunugan, sabi naman ay wala. Naawa talaga ako mga be doon sa mga nag-iiyakan kasi nga, parang malapit nang madamay yung bahay nila, buti na lang talaga at namatay din agad yung apoy. At eto, tumatakbo na nga ako dito pa uwi dahil pupuntahan ko na nga yung mag-ama ko. At eto, bumalik muna ako dito at chinek ko kung wala nang ang apoy para makaalis na nga kami at makapagsimba na. Buti na lang talaga, salut sa inyo mga bombero, buti at dumating kayo agad at wala nang nadamay ng ibang mga bahay. At nung nasiguro namin na wala na talaga yung apoy at pupunta na kami sa simbahan para magsimba. Pero tingnan nyo mga be, oh, may dumarating pa rin ng mga bombero. Ang gagaling nyo po, salut kami sa inyo. Halos na puno nga ang kalsada ng mga bombero dito mga be. Buti na lang talaga at ready sila palagi. At ito naman si ate, ibinentahan ako ng palaspas. Bumili na nga rin ako dahil nga palaspas ngayon. At tingnan nyo mga be, may mga nakaabang pa nga ditong tangke ng tubig. In case na nakailanganin sila ay nandyan lang sila. May napansin lang ako mga be, tingnan nyo mga be, doon sa kabilang kanto ay nagkakagulo dahil sa sunog. Pero dahil nga nasa village kami, ay magkaibang mundo na pagdating dito sa kabilang kanto. Tingnan nyo at walang katao-tao. Siguro nga kung sa ibang lugar yon, naisip ko lang mga be, hindi ko sure kung tama. Kung sa ibang lugar yung may nasunugan, siguro lahat ng mga tao nasa kalsada at pinapanood yung nasusunog. Tapos yung bayanihan mga be, nung parang ganun. Parang makikita mo sa ibang lugar pag may nasusunog din siya talaga. Magtutulong-tulong talaga lahat ng mga tao, magdadala ng mga balde-balde ng tubig at makikipag-unahan sa bombero na papulahin yung sunog. Pero dito napansin ko talaga, wala, parang wala na. Tingnan nyo, ang tahimik dito sa kabila, pero nandito lang yan sa loob lang yan ng village. Wala lang, naikwento ko lang yun sa inyo mga be. Ang kagandahan lang din naman dito sa village mga be, kasi tingnan nyo naman, sunod-sunod yung mga bombero, walang humpay na pagdating ng mga bombero at isang bahay lang talaga yung nasunog. Walang nadamay na ibang mga kapitbahay dahil naapula agad yung apoy. Yun naman yung kagandahan. O, tama na ang daldal at eto, magsimba na nga tayo. This one is calling for Elijah. Immediately, one of them ran to get him. Pagkatapos nga ng misa, eto at nag-bless na si Father ng mga palaspas. After niyan ay umuwi na din kami. Kaya lang pagdating namin sa bahay ay wala nang kuryente dahil nga doon sa sunog. Kaya eto nilabas namin dito yung mesa at dito nga kami kumain ng tanghalian sa labas. Pagkalipas nga ng ilang oras, tingnan nyo yung trip ko. Nagsasunbathing nga ako dito sa may garahe dahil nga napakainit din naman sa loob. Kaya nga dito ko na lang naisipang maghiga-higa. Nangangalay na rin kasi yung kamay ko dyan mga be, kapapaypay. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, manahimik na lang ako dito sa isang tabi kahit papaano naman ay may konting hangin. Siya siya na may pinag-swimming na namin sa planggana. Buti na nga lang maya-maya dumaan na rin yung taga-Meralco. Ayan, at inayos na rin yung kuryente. Kaya eto, nakakapag-edit na ako at mag-upload na rin.
Good morning mga be! Dahil Lunes na naman, umpisahan nga natin ang araw natin ng pag-iinom ng turmeric powder. Dati nga ay yung asawa ko lang ang umiinom nitong turmeric powder na ito, pero dahil nga marami na tayong nararamdaman, kaya ito agapan na nga natin agad. Sabi ko nga ay ayaw kong magkasakit. Sino ba naman ang may gusto, di ba mga be? Kaya iyan at agapan natin ng mga herbal muna. Lunes Santo na nga mga be, pero may mga pasok pa nga ang mga estudyante, kaya ito at maghahatid na nga ako kay Yesha. Yan nga ang turo ko kay Yesha, na bago nga kami aalis, bago siya papasok sa school, ay lagi siyang hihingi ng guide kay Lord. Yan mga be, paalis na kami at itong si Eric ay nagwawalis na dito sa labas at mamaya niyan ay maglalaban na naman yan. At habang naglalakad kami dito, ay sabi ni Yesha, ay videohan ko daw siya habang naglalakad siya dyan at binabaybay yung guhit na yan. Maikwento ko lang mga be, dapat hindi ako ang maghahatid ngayon kay Yesha, dapat yung papa niya. Kasi kagabi, hindi nga ako makatulog dahil sa sobrang sakit ng likod ko. Mga CS ma'am dyan ay relate ba kayo? Tanong ko lang sa inyo mga mamis, hanggang ngayon ba ay masakit pa rin ang likod nyo kahit nga ang anak nyo ay magsi 7 years old na? Kasi ako hanggang ngayon ay umaatake pa rin talaga ang sakit mga be. Hindi ko nga alam kung ang pagkaka-CS ko pa nga ang dahilan ng pagsakit ng likod ko. Kaya kaninang umaga ay tamad na tamad nga akong bumangon. Ayaw ko nga maghatid sana pero nakukonsensya naman ako na hindi ko ihahatid tong anak ko. Kaya eto pinilit ko na lang bumangon para maihatid ko siya. At least kahit papaano naman ay nawala-wala naman yung sakit. Medyo late na nga akong bumangon kaya eto late na naman kami pero at least buti na lang at may flag ceremony pa. Nakahabol naman yung anak ko kaya ayun nakapila na siya. Medyo matagal nga silang pumila dyan dahil naglupang hinirang muna sila, nagdasal at nagpanunumpa. Kumanta rin sila at sumayaw. At nung natapos na sila, ay pupunta na sila sa kanilang mga classroom. At ako naman ay hindi maglalakad ngayon pa uwi. Pupunta nga ako ngayon sa palengke. Pagdating ko nga dito sa palengke, yan at struggle na naman sa akin ang pag-video mga be. Kaya nga ipapakita ko na lang sa inyo mamaya yung mga pinamili ko. Dahil hindi nga ako makapili. Dahil hindi nga ako makapili ng maayos habang nag-video nga mga be. Kaya eto at titigilan ko na nga. At eto nandito na ako sa bahay. Ito mga pinamili ko mga be. Ayan, bumili ako ng pansit bato dahil nga nag-crave ako dyan. Bumili na rin ako ng bawang sibuyas at kamatis. Sinamahan ko na rin yan itong carrots at bell pepper dahil mura nga lang sila ngayon. Bumili na rin ako nitong sitaw at aadobohin ko ngayon sa mga susunod na araw. At eto at may upo pa. Etong pechay naman ay hahalo ko yan sa pansit bato sa kayang kinchay. At eto, bumili na rin ako ng favorite niya siyang broccoli. Siyempre, bumili na rin ako nitong kalabasa. Mura nga ngayon ang broccoli at 29 pesos lang yan. Bumili na ako dahil favorite yan ng anak ko. Siyempre, bumili rin ako ng isda mga be. Eto at bumili ako ng bangus dahil nga Holy Week na ngayon kaya mag-iisda muna at gulay tayo. At eto, bumili rin ako nitong galunggong. Ewan ko kung galunggong ba yan. Basta yun na yan. At 130 nga yan lahat. Yung bangus naman ay 5 piraso lang pero 75 na. Bumili na rin ako nitong manok kasi para kay Yasha rin yan. At etong atay balunan ay ihahalo ko ngayon sa pansit bato. Mamaya nga ipapakita ko sa inyo kung ano ang gagawin ko dyan sa mga pinamili ko. Welcome back mga be! O, eto na yung part 2 ng aking pamamalengke ng Holy Monday. So ngayon ko rin ito i-edit. So katulad ko rin pa kayo mga be na hinuhugasan ang plastic. Hindi ko nga tinatapon yung mga pinaglagyan ng pinamili ko mga be. Hinuhugasan ko lang yan dahil gagawin nga rin namin yung basurahan. Pagkatapos ko naman dyan sa mga plastic mga be, isusunod ko naman itong mga pinamili kong iuulam namin. Hugasan ko nga lang ito isa-isa mga be. O, yan manok, papatuloy ko muna dyan. Tapos itong atay balunan, ay gagayat-gayatin ko na para hindi na ako magkayat-kayat pag magluluto ako. Eto namang mga manok ay ginayat-gayat ko lang yan ng maliliit dahil nga i-blender ko yan mamaya. Yan nga ilalagay ko siya dito sa blender ko. Yan ko yan igigiling. Pagkatapos ko mailagay yan dyan, eto't maghihiwa naman ako ng pansahog ko sa broccoli. Hiniwa ko lang yan ng maliliit na size mga be. At yung natirang manok ay ilalagay ko sa Tupperware dahil nga iuulam niya yan sa mga susunod na araw. Pagkatapos ko naman sa manok ay sinunod ko naman itong bangus. Nilinis ko nga lang yan dahil ibababad ko yan mamaya sa suka. Nilinis ko na yung bangus, eto't nagdaing pa ako nitong 4 na piraso na galunggong. Dinagdagan ko nga yung bangus na ibababad ko sa suka dahil nga dyan kami kukuha ng pang-almusal namin. Pagkatapos ko nalinisan yung mga isda, eto't maggagayat naman ako ng mga sangkap na ilalagay ko dyan sa mga isda na yan na ibababad ko sa suka. Pagkatapos naman ako magayat, ayan inilagay ko dyan sa Tupperware at tinimplahan ko na nga ng betchin, ng suka at ng patis, pati na rin ng paminta. At nung natimplahan ko na nga yan at isa-isa ko nga nilublog yung isda, nilagyan ng kalaman yung tiyan nila. Tapos nilagay ko rin dyan sa ginawa ko na yun na suka yung mga isda. Pagkatapos niyan ay isa-set aside ko na yan at eto liligpit ko na tong mga pinaggamitan ko. Dahil maliit lang yung lababo, kaya't mayat maya ang paghuhugas ko para hindi nga masyadong maraming tambak dito dahil nga hindi pa ako tapos mag-ayos ng aking mga pinamili sa palengke. At dahil isda yung nauna kong nalinis, kaya eto ay nilinis ko muna talaga yung lababo dahil hindi pa nga ako tapos, marami pa akong gagayatin. Ngayon ay dito naman ako sa gulay. Ito nga yung ulamin namin ngayong tanghali. Yung mga isdang nilinis ko kanina ay sa mga susunod na araw yon. Yung nakababad naman sa suka ay para yun sa almusal namin at kung wala kaming tanghalian ay pwede rin namin tanghalian yon. Ngayon ay magugulay muna kami. Tulad ng sabi ko kanina ay mura lang ngayon ang broccoli kaya ito ay nag-get na ako ng carrots dahil ihalo ko rin yan dyan sa broccoli. Ang broccoli daw kasi mga be ay anti-cancer kaya nga kapag mura yan ay talagang bumibili ako. Yung ginagayat ko na yan na carrots mga be ay ihalo ko yan doon sa gigilingin kong manok. Pagkatapos naman yan ay maghihiwa naman ako ng sibuyas. Isang sibuyas nga lang ang gagamitin ko dyan. Para makatipid nga, ang kalahati ay ihahalo ko dito at igigisa ko sa broccoli at yung kalahati naman ay ihalo ko dito sa gigilingin kong manok. At maglalagay din ako dyan ng bawang mga be. At pagkatapos yan ay isusunod ko naman itong broccoli. Naalala ko nga pala na may itlog pa ako ng pugo kaya eto at ilalaga ko muna dahil isasahog ko rin yan dito sa lulutuin kong broccoli. At nung naisalang ko na yung itlog, eto kumuha naman ako ng asin at nilagay ko dito sa tubig at yan ko na rin nilagay yung mga broccoli na lulutuin ko. Alam niyo ba mga be na hindi ko alam na hinahalo pala itong tangkay na to ng broccoli. O, paulit-ulit talaga ako sa broccoli, no? O, ayan nga at may nagturo nga sa akin na hinahalo nga daw yan, hindi nga daw yan tinatapon. Dati kasi tinatapon ko lang yan mga be. At yan mga
Mga be, bababad ko nga lang yan dyan. Tapos eto, ililigpit ko na nga itong mga kinalat ko. Diba, maya talaga ang linis ko. Yan mga be, pagkatapos ko doon sa kusina, eto naman kinuha ko na itong pangmalakasan kong blender. O, ayan mga be, tingnan nyo. O, diba? Maikwento ko lang sa inyo mga be na itong blender na to ay 6 years na sa amin. Simula nga na nagkasakit ang asawa ko, yan yung binili ko talaga dahil nga dyan ko biniblend yung mga pinapakain ko sa kanya dati. At yung pinambili ko nga dito mga be ay binigay lang sa amin ni Ate Baby. O Ate Baby, shoutout sa iyo kung nanonood ka sa aming mga vlog. Thank you ng marami. O tingnan mo kahit pa paano ay buhay pa ito. Sa tuwing ginagamit ko nga ito ay naaalala kita palagi. Dahil kung hindi nga sa iyo ay wala kaming ganito. Ang laking pakinabang nga nito nung panahon na si Eric ay kailangan ng mga liquid or ng mga soft na pagkain. At dahil magpa 5 minutes na itong video na to ay puputulin ko na muna to dito. See you sa our next video mga be. Hello mga be, ngayon ay magluluto ako nitong broccoli. Parang style chop suey siya mga be, pero chop suey na kulang-kulang ang sangkap. At dito ay magagayat lang ako nitong carrots at nitong bell pepper. Sa mahal kasi ng mga bilihin ngayon mga be, okay na yan na kahit kulang-kulang. Ang mahalaga ay maiuulam. Pagkatapos ko naman magayat ng carrots at ng bell pepper, susunod ko naman dyan ang bawang at ang sibuyas. Pagkatapos ko naman maghiwa ng bawang at sibuyas dyan mga be, isusunod ko naman ang broccoli. At ang broccoli ay bababad ko nga sa tubig na may asin. Kung magluluto nga kayo ng broccoli mga be, ay huwag niyo itatapon itong tangkay dahil sinasama nga pala daw sa pagluluto. Hiwain niyo lang yan sa gusto niyong hiwa, basta isama niyo sa pagluluto niyo mga be. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay hinugasan ko na rin itong broccoli. At nagpainit na rin ako dito ng kawali at lalagyan ko na nga ito ng mantika dahil magigisa na nga tayo mga be. At ayan na, mainit na nga ang mantika, igigisa na nga natin itong bawang at sibuyas. Pinagsabay ko na nga yan dahil para-parehas lang naman yan mga be. Nung luto na nga ang bawang at sibuyas, sinunod ko naman itong manok na hiniwa ko nga ng maliliit. Hinalo-halo ko lang yan mga be hanggang sa maluto ang manok. Tapos tinimplahan ko na nga yan ng paminta at ng magic sarap. Pagkatapos niya, sinunod ko naman ang carrot. Nung nalagay ko na nga itong carrots ay hinalo-halo ko lang, tinimplahan ko na ng patis at pagkatapos ay hinalo ko na rin yung broccoli. Konting halo nga lang mga be at nilagyan ko na rin ng konting tubig at tinakpan ko na. After ilang seconds ay ganyan na itsura niya mga be. Ito at hahaluin ko lang at pagkatapos na ilalagay ko naman itong bell pepper. Pagkalagay ko nga ng bell pepper ay hinalo ko lang siya ulit mga be. Tinikman ko na nga rin yan at okay na ang lasa at ilalagay ko na nga itong itlog ng puga na nilaga ko kanina. At yan na ang aking kulang-kulang na chop suey. May patams up ang nalalaman. Tatakpan ko pa sana yan mga be pero na-realize ko nga na baka ma-overcook yung gulay kaya wag na nga lang. At yan, dumating na nga ang aking prinsesa. At dahil nga nandito na ang aming prinsesa, ay hihain ko na nga itong aming kulang-kulang na chop suey. At eto na nga, dahil nga favorite niya, tingnan niyo naman ang ngiti sa kanyang mga labi. Nagbihis nga lang tong anak ko at eto na nga, kakain na kami. Kain tayo mga be. Favorite niya talaga ang broccoli mga be, kahit nung baby pa siya o kahit nung bata pa siya, ay kahit nung 2 years old pa lang siya. Ganun talaga siya mga be, nasanay ko kasi yan sa gulay nung baby pa siya. Nagluto nga ako nitong broccoli para sa aming tatlo, pero ito ang si Eric ay tinatsagaan yung tira naming ulam kagabi. Kaya eto binibigyan nga siya ni Yesha ng gulay kasi sabi ko nga kumain siya. Ako naman ay tapos ng kumain dyan mga be, kunti lang kasi talaga ang kinain ko dahil nga masama ang pakiramdam ko, nagsuka nga ako kanina. Pero tayong mga nanay nga, dahil nga marami tayong obligasyon, kahit masama nga ang ating pakiramdam ay kikilos at kikilos tayo. Pinili ko nga mamalengke kanina kahit nga medyo masama ang aking pakiramdam dahil nga Holy Week ngayon ay baka wala kaming mabilihan dito na lutong ulam. Kung meron man paniguradong mga karne ng baboy at manok lang ang mabibili mo, kung makakabili ka man ng gulay ay hindi katulad ng gusto mong lasa. O paano ba yan mga be, hanggang dito na lang muna. See you sa our next video, marami pa akong i-edit. Hello mga be, ngayon nagagawa naman ako ng homemade chicken nuggets para kay Yesha. Pero homemade chicken nuggets nga ito na alatsamba. Dahil di ba mga be, ayaw ko nga pakainin siya ng mga processed foods, kaya nga ito gagawan ko na nga lang siya ng sarili kong version ng chicken nuggets. Sa paggawa ko nga ng alatsamba ng chicken nuggets, at nagtayat lang ako ng carrots at etong sibuyas ay nilagay ko na nga dito sa manok na ginayat-gayat ko rin kanina. Pagkalagay ko nga ng sibuyas ay naglagay din ako ng bawang. Dahil wala ka namang mabiling giniling na manok sa palengke, kaya eto yung binili kong manok ay kumuha na nga lang ako ng kakaunting peraso at iyan nga at biniblend ko na lang. Ganyan din ang ginawa ko sa carrots para hindi na nga rin ako mahirapang magayat-gayat ng mga maliliit. At nung ma-blend ko na nga parehas, eto at nilagay ko na nga dito sa mangko. Nung nailagay ko na yung carrots at manok, eto at nilagyan ko naman ng harina mga be, buti nga at may harina pa ako dito naka-stock. Wala na pala akong itlog dito, kaya eto bumili na muna ako sa tindahan ng itlog at magic sarap. Pagkalagay ko nga ng itlog at ng magic sarap, ay nilagyan ko na rin ng paminta at may natira pa nga ako ng crispy fry, kaya eto hinalo ko na nga rin dito. Hinalo-halo ko nga lang yan mga be hanggang mag-mix all together na nga sila. Nung magsawa na nga akong maghalo eto at magpiprito na nga ako nang matikman ko na nga kung ano ang lasa nito. Nagpainit na nga ako dito ng kawali at naglalagay na nga rin ako ng mantika. At eto nga kumuha na nga ako ng kutsara at sinawsaw ko na nga dito sa mainit na mantika. At eto nga yung ibang kukuha ko doon sa aking chicken nuggets na alatsamba. Ang plano ko nga ay isa lang ang ipiprito ko, pero bakit ba ang dami kong naiprito dyan? Hindi naman nakakatikim ang gusto mo, Lisel. Ang sabi mo diba ay kay Yesha yan, bakit parang gusto mo rin makidami sa pagkain ng alatsamba mong chicken nuggets? Kinarir ko na nga ang pagpiprito at hindi naman pumuputok-putok. Pero kung pumuputok-putok yan, malamang isa lang talagang mapiprito ko dyan. Pasintabi na nga lang po sa mga nanonood, baka pumaumay kayo sa nakikita nyo. Hagad man ako sa inyong paningin, pero masipag naman akong magluto. Anong connect ng pagluluto mo sa itsura mo, hoy? Pinakita ko lang naman sa inyo mga be, na tinikman ko yung niluto ko at sinasabi ko nga sa inyong masarap ito para sa akin. At sigurado akong masarap din yan sa panlasa ng anak ko. Lilipat ko nga lang yan dito sa isang Tupperware kasi nga yan ang iulam ni Yesha once na hindi niya nga magustuhan yung ibang ulam na lulutuin ko. Pwede nyo rin tong gawing lumpia kung gusto nyo mga be. Ilalagay ko na nga to sa rep mga be, kaya dyan na kayo. O eto nga ang patunay mga be na nagustuhan niya ng anak ko. O diba, pinartner niya nga lang yan doon sa broccoli na ulam niya. O siya mga be, hanggang dito na lang muna. See you sa our next video. Pang-apat na edit ko na nga to ngayong araw.
Good morning mga be! Ngayon ay Tuesday na naman, kaya eto at papasok na kami. Pero tingnan nyo naman parang ayaw pa nga bumangon itong isang bata. Magka 5:30 na nga, wala pa kaming nagagawa. Tinanong ko nga siya kung ano ang gusto niyang almusal. Gusto niya daw ng tinapay, kaya tara, eto at bibili muna kami. Umulan nga kaninang madaling araw, kaya eto medyo basa nga ang daan. At eto nakabili na nga kami ng tinapay at siya na rin ang pinapili ko kung ano ang gusto niyang kainin, kaya yung kinakain niya na. At eto nilalagyan ko naman ng Nutella itong isang tinapay at ipapabaon ko yan sa kanya dahil wala nga akong maisip kung ano ang ipapabaon ko sa batang ito. Yan hiniwa-hiwa ko nga lang yan sa maliliit na portion para lang hindi na rin siya mahirapan pag kukunin niya dito sa baonan niya. Flex ko nga to sa inyong baonan niya, siya yan nga ay nasira na at nahulog nga daw yan. Natanggal na nga yung pinakakabit ng takip niyan pero okay pa naman napapakinabangan kaya tara gamitin pa rin natin. Pagkatapos nga ng mga seremonya eto at nandito na siya sa harap ng altar at magpe-pray na nga siya dahil paalis na kami at papasok na nga kami sa school. Sinabi ko nga sa kanya na mag-pray na siya dahil malilate na naman kami. Inilalagay niya nga dito sa bulsa niya yung prayer kay Mama Mary at kay Santo Niño. Sabi ko nga bakit niya dadalhin? Ay babasahin niya daw doon sa school. At dito nga ipaalis na kami pero eto nga o tingnan niyo at may pa-aura-aura pa. Sinabihan ko kasi siya, nabipicturean ko siya kaya tingnan niyo naman at naka-ready na agad. Siyempre hindi nga pwedeng umalis nang walang goodbye kiss sa papa. At hindi pa nga yan dyan nakontento at bumalik pa dahil mag-hug pa daw siya. Ang mga babae nga namang anak ay napakalambing sa mga ama. Kayo rin ba mga be, ang mga anak niyong babae ay malalambing din sa kanilang mga ama? At eto, paalis na kami. Papasok na naman kami sa school. Ngayon nga ay Tuesday na. Bakit ba kasi may pasok pa? Holy Tuesday naman na. Kalimutan ko pala siya siyang lagyan dito ng 5 piso kaya yung papa niya na lang ang pinalagay ko. Pinakuha ko na nga lang siya sa benta sa Yel at wala na ako ditong pera. At dahil nga babiyahe pa kami, eto at late na naman siya. Ayun, nakikita niyo ba yung nakatayong bata doon? Ayaw na naman pumasok sa classroom at nahihiya siya dahil nga siya na lang ang mag-isang nasa labas. Ang ibig nga sabihin ay puntahan ko siya dyan at ihatid ko nga siya sa loob ng classroom pero hindi ko nga ginawa. Ilang beses nga siya nag-atras abante dyan pero finally nga at nakapasok din siya. Buti na lang at may lumabas siyang isang classmate at nagkaroon siya ng lakas ng loob na pumasok. At nung nakapasok na nga siya, eto at naglakad lang kami ulit pa uwi. This time nga ay may kasabay akong naglakad pa uwi mga be. Pagdating ko dito sa bahay, naabutan ko itong asawa ko na nagluluto. Eto nga at nakapagsangag na siya. At magpiprito nga kami nung binabad kong galunggong at bangus kahapon. At nung naluto na, eto kain tayo mga be. Eto ang aming almusal. At dahil nga hindi kaya-aya ang pakiramdam ko kahapon kaya tingnan nyo parang hindi nga ako maakit sa kape at tinakpan niya pa ng tinapay yung kape niya. Umaatake na naman kasi ang aking acid ata kaya eto binigyan niya na nga lang ako ng tubig. Pagkatapos nga naming mag-almusal, eto at may dumating nga na parcel kahapon at ngayon ko nga lang ito bubuksan dahil nga hindi kaya-aya ang pakiramdam ko kahapon pa. Dahil ilang araw na lang hindi maganda ang pakiramdam ko mga be. Kung ano-ano na lang ang nararamdaman ko at kung ano-ano mga negatibong pumapasok sa utak ko na hindi ko nga mapigilan. Kaya eto nga napacheck out ako nitong dahon ng guyabano. Hindi ko nga alam kung legit na dahon ng guyabano ito pero itatry ko nga mga be. Kahit nga wala tayong extra budget para sa mga ganitong bilihin ay chinek out ko pa rin para nga naman ito sa aming kalusugan at sana nga ito malam. Dahil nga sinasabi nila na ang guyabano daw or kahit ang dahon or bunga nito ay talaga naman daw mabisa para sa mga prevention ng mga kung ano-anong sakit kaya eto nga itatry natin. Apat na balot nga yan mga be, 49 pesos ang isa. Isa nga lang dapat yan ang bibilihin ko dahil 49 nga lang, affordable pero dahil nga sayang naman sa shipping fee kaya nga ito dinagdagan ko na. Itatry ko nga ito mga be na gawing tsaa sa umaga. Sabi nga daw nila ay dapat wala pang laman ang tiyan mo kung iinom ka nga ng tsaa nitong dahon ng guyabano. Ito nga ang dahon niya mga be. Paki-comment naman po kung legit na dahon ng guyabano nga ba ito. Please lang po at kailangan po ang sagot ninyo dahil nga iinom na ako nito bukas. Inamoy-amoy ko rin yan mga be pero hindi ko naman alam kung ano ang amoy ng guyabano. Kaya nga ito pinapakita ko na lang sa inyo at paki-comment naman po kung talagang legit. O siya mga be hanggang dito na lamang. O ayan, batas-batas pa yung guyabano. O yun lang mga be. See you sa our next video.